kasabwat sa pagpatay sa mag-asawang Hapon na pag-alaman na kapwa Pilipino din. Nauna nang inaresto ang kababayan nating Pinay na isang OFW sa bansang Japan dahil sa pagkakasangkot nito sa pagpatay sa magulang ng kanyang nobyo na isang lokal sa nasabing bansa. Ngayon, isa pang kababayan nating Pinoy ang hinuli na tinuturong kasabwat sa pagpatay sa mag-asawa. Pilipino rin daw ang kasabwat ng Pinay na isinasangkot sa pagpaslang sa mga magulang ng kanyang nobyo sa Tokyo, Japan. Pareho na silang nakakulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Lunes ng gabi inaresto ang isang Pilipino sa Tsuchiya, Ibaraki Prefecture. Siya ang itinuturo kasabwat ng Pinay na si Hazel Ann Morales, ang idinadawit sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo, Japan. Sa kuha ng Tokyo Broadcasting System o TBS News, isinakay sa pulis patrol ang lalaki at agad dinala sa istasyon ng pulis para sa mas malalimang investigasyon. Ayon sa ulat ng The Japan News, kinilala ang lalaki bilang si Brian Jefferson de la Cruz, 34 na taong gulang. Kaibigan niya raw si Hazel. Katulad ng kay Hazel, abandonment of corpse din ang isinampang reklamo laban kay De La Cruz. At ayon sa report ng The Japan News, umamin si De La Cruz sa asunto. Ayon sa Japan local media, gabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuhanan ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, sina Morales at De La Cruz. Nasapul sa CCTV si De La Cruz na patungo sa direksyon ng bahay ni Morales. Kalahating kilometro lang ang layo mula sa crime scene. Sa parehong araw, sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Morales, nakita silang nagtatapon ng mga damit na may mantsa ng dugo. Habang ang panganay na anak ng mag-asawa, agad nagsumbong sa mga pulis. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, natuklasan ng labi na mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area sa kanilang mismong bahay. Sinaksak sila sa kaliwang dibdib sa may bandang puso. Ang pagkakautang ni Hazel sa anak ng dalawang biktima ang isa sa tinitingnang anggulo sa pamamaslang. Kumpirmado ring nobyo ni Hazel ang anak ng mga biktima. Pero nauna nang itinanggi ng nanay at tiyahin ni Hazel na lubog siya sa utang. Sabi ng Department of Foreign Affairs, nakatutok sila sa kaso ng dalawang Pinoy. At this stage, sa Japanese system, wala pang legal assistance. Hindi ka nagbibigay ng abogado dun sa preliminary investigation. That is a Japanese system. Iba yung culture nila, no? However, pa rin due process, yung Japanese system, sinisigurado na scientific yung data. Tiniyak naman ng Philippine government na popondohan nila ang legal assistance para sa dalawa. Iginiit din ng DFA na itinanggi ng ating mga kababayan ng krimen at nananatili silang persons of interest sa kaso. Base naman sa mga OFW sa Japan na nagko-comment sa ating mga video na hindi daw basta maglalabas ng balita ang Japan government na hindi ito kumpirmado. Lalo na't ang mga bahay daw doon ay tadtad ng CCTV at mga bawat kanto ng kalsada. At kahit maingat ang gobyerno natin sa paglabas ng mga impormasyon, pero may mga OFW na nagsasabi ng mga tunay na nangyayari. Dahil bago pa man ito maibalita sa Pilipinas, ay naibalita na sa Japan. Dahil halos isang linggo na daw itong laman ng balita sa nasabing bansa. At kung totoo nga man na ang mga kababayan natin ang may gawa ng pagpaslang, ay malaking kahihiyan nito sa bansa natin. Lalo na't kamakailan lang ay nagbukas ng libo-libong trabaho ang Japan government para sa ating mga Pilipino. Tapos ganito lang ang gagawin ng ibang kababayan nating OFW na hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip na may pamilya silang nag-aalala at naghihintay sa Pilipinas. At ayon nga sa mga OFW sa Japan, na yung iba daw nilang katrabahong Hapones ay natatakot na sa kanila. Dahil nga sa nangyaring balita, ay kinakatakutan na ang mga Pilipino sa Japan.